Pinakabagong plano po ngayon na pinagsamang SMC at SBP na maghanap agad ng import na papalit kung sakaling hindi maabutan ni Justin Brownlee ang Olympics. Ang gusto pala ng SMC ay si Tyler Bey po, ang panghalili ni JB dahil sa kung paano ito sumalaksak sa loob. Magiging effective naman kaya si Tyler Bey sa International Games? Kayo nang bahalang humusga. Mga kuys, good news para sa lahat ng mga NSD fans dahil si LA Tenorio official na pong makakabalik sa laban ng Ginebra na magaganap na ngayong linggo. Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Kumpirmado na ho na si Tyler Bey pala talaga ang kukuning naturalized player ng Gilas Pilipinas para sa darating na Paris Olympics qualifiers. Kaya naman inihanda ng kasunduan sa pagitan ng dalawang kampo. Ngayon naman, ang concern ng mga tao, si Bey ay medyo hindi naman daw bagay para ilagay sa posisyon ni Brownlee. Napansin ko rin kasi na si Tyler, mga quiz, siya yung pang Blakely ang estilo niya. Halos puro drive sa loob ang kanyang bala. Habang si Justin, may outside shots yan. Para naman kay Coach Chito, okay naman kung si Bey ang kunin natin kasi play by play yung laro niya. Pang sure ball kasi sumasalaksak at bukod dyan, si Bey hindi maalat sa rebounds at depensa. Grabe din yung athleticism. Sa palagay nyo, yung estilo ni Bey bagay ba sa international level? Kung titingnan mo nilalaro niya, maayos po, pero hindi lang ako sigurado kung effective to sa panggilas na level. Halimbawa, ipagpalagay na lang natin na si Bey yung nasa posisyon ni JB no sa crucial basket laban sa China. Kaya kayang gawin ni Bey yung tirang yon para manalo? Kasi nga medyo mahina si Bey sa outside shots. Puro siya salaksak. Kapag si Bey nasa kasagsagan ng crucial minutes, magagawa kaya niya yung ibang ginagawa ni Justin Brownlee? Yan dapat ang iniisip ng SBP at SMC. Well, may punto naman kung pure athleticism ang hanap nila at kung dribble drive pa rin tayo, bagay si Bey. Pero syempre, si Coach Tim na yung coach, kaya hindi naman tayo magbabara-bara. Ayon kay Sir Kinito, front runner daw si Bey ngayon dahil sa kanyang average na 29.8 PPG at 13.8 RPG. Grabe, yung rebounding pa lang yung mga quiz mamaw na. Siya yung tipo ng import na hindi pang sniper type pero nakikipagbasagan sa ilalim. Naniniwala rin ako na ito na rin yung gusto na isama ng SBP ngayon para at least matibay tayo sa ilalim. Siguro si Bey rin po ngayon ang front runner sa best import of the conference. Tama ba ako? Siya rin ang may pinakamalakas na import sa lahat ng SMC teams. Tsaka fresh young legs kumpara kay Brownlee na medyo may edad na talaga. Akala ko pa naman si Simak yung next Gilas import. Para sa akin, nakapag-qualify sa kanya yung kanyang rebounding, depensa at athleticism at drive under the basket skills. Maaga pa naman ang planong to. Actually, maraming imports naman ang pinagpipilian ngayon ng SBP sa tulong din ng SMC. Pero malaki ang kutob ko na si Tyler Bey na yung kukunin nila dahil nga sa malaking average points lalo na kapag nag-best import to, sigurado matik na yan. Si Bey na talaga. Para sa mga quiz, si Tyler Bey na ba ang naturalized player na dapat para sa Gilas Pilipinas? Second update, magandang balita para sa lahat ng mga NSD fans. May legit point guard na ulit ang Ginebra. LA Tenorio is back. Hindi lang po siya hanggang practice dahil maglalaro na talaga ito ngayong linggo as per schedule. Welcome back pala LA . Alam niyo matagal na talagang gustong i-activate ng Ginebra si LA kasi kailangan na talaga yung serbisyo niya. Maganda naman ang record ng Ginebra ngayon pero kung si Coach Tim ang tatanungin, medyo tagilid po para sa kanya. Under kay LA, mas nagiging buo ang rotation, mas malinis din ang opensa. Iba talaga kapag veterano. Masaya naman ang buong coaching staff sa pagbabalik ni LA kasi si LA po ang pangmalakas ang firepower ng Ginebra's offense. Naalala ko pa noon na si LA yung tumutulak pataas kapag naghahabol sila. Mataas ang IQ ni LA pagdating sa cross pass, assist, kaya madalas mataas ang percentage ni LA pagdating sa dimes. Ngayon naman opisyal nang babalik si LA, asahan nyo na mag-iiba na ulit ang takbo ng game nila at mas lalakas pang lalo. Alam naman natin na ibang klase ang si Tenorio. Siya talaga yung literal na small but terrible. Tsaka magaling din si LA sa battling of cancer. Matatanda na nag-undergo ng treatment si LA last March dahil sa kanyang colon cancer at dineklara po siya bilang cancer-free ng kanyang doktor. Kung naitatanong nyo, babalik rin ba siya sa kanyang old form sa court? Kasi nga matagal siyang nawala. Syempre naman po, kasi lagi naman siyang nasa practice. Kaso, ibibigay lang muna ni Coach Tim na oras medyo maikli. Hindi po talaga yung usual na playing time na babad siya. Kumbaga, dahan-dahan lang muna hanggang sa makabalik na siya sa dati ng likse at dati niyang minuto.